Magandang araw po sa inyong lahat. Isang bagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayon. Mula po ito kay Good News Philippines. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video. Ang title po nito, Hala! China nagpadala ng 203 barko sa West Philippine Sea. Armed Forces naglunsad ng naval at air asset sa Escoda. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas nag-deploy ng karagdagang pwersa para i-monitor ang Escoda Shoal. Pinatindi pa ng Armed Forces ang kanilang naval at air surveillance upang suportahan ang Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 sa Sabina Shoal. Namataan kasi ng Philippine Navy ang nasa 203 mga barko ng China sa West Philippine Sea. Grabe mga kabayan, 71 dito ay nakita sa Escoda Shoal. Ano kaya ang maitim na binabalak ng China? Malaysia, nakatikim ng pangbubuli sa China. 3 barko ng Chinese Coast Guard pinasok ang karagatan ng Malaysia. Dagdag pa ng China ang mga nasasakupan ng Malaysia kung saan nagsasagawa ito ng oil at gas exploration ay sakop din daw ng People's Republic of China. Amerika sa Korea nagsagawa ng matinding pagsasanay upang ipakita sa mga kalaban, lalong-lalo na sa North Korea, na nakahanda ang mga magkaalyado upang dumepensa at maging sa opensa. United Nations nagbigay ng advanced surface vessel para sa Philippine Coast para mapalakas nito ang kanilang pagpapatrol sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Solid. Pilipinas mas pinapalakas pa ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na mas pinatindi nito ang naval patrol at air surveillance sa Escoda Shoal matapos ang pagtaas ng bilang ng mga barko ng China sa area. Ito ay bilang suporta ng militar ng Pilipinas sa Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 upang bantayan ang posibleng pagtambak ng lupa ng mga barko ng China sa lugar. Yan lang nga po yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Yung sa Teresa Magbanwa po, ganyan po talaga. Buti na lang na na-intercept agad ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya nag-deploy po tayo ng Teresa Magbanwa kasi tinatambakan po nila ng buhangin yung location na yon para magtayo po sila ng artificial island. Kaya yung sinasabi ko, babantayan sana lahat, no, ng ating teritoryo dahil sinasarisihan tayo ng China. Ganyan po ang ginagawa nila, tinatambakan nila ng buhangin ng ilalim para magtayo sila ng artificial island sa sarili nating teritoryo. Kaya maging vigilant po tayo sa narito. Ikalat lahat po ng mga barko natin sa lahat po, no, sa 200 nautical miles na ating EEZ para hindi po tayo masalisihan ng China. Ang ginagawang pagdagdag ng mga assets ng Armed Forces of the Philippines sa Escoda Shoal ay isang pagpapakita na isinusulong natin ang ating pambansang interes at pangalagaan ang posisyon ng Pilipinas sa lugar. Sa kabila ng nakamong pinsala ng Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 sa Escoda Shoal dahil sa pagbangga ng barko ng China, ito ay mananatili sa lugar. The Commandant has committed to the President. Kahit anong mangyari, despite of the bullying and escalatory action of the Chinese Coast Guard, BRP Teresa Magbanwa will not pull out. We will not withdraw for the shoal unless otherwise there will be another replacement vessel on the part of the Philippine Coast Guard to ensure our presence and to show our flag. Yun po ang sinasabi ko sa nakarang reaction video. Sana may magbantay din sa Teresa Magbanwa. Maari po 2 barko para talagang may bantay dahil alam nyo naman po ang ginagawa ng China, binabangga, butas-butas ng Teresa Magbanwa. Hindi po talaga pwedeng mawalan tayo ng nakapost po dyan, no, o nakaposting dyan na barko natin. Kasi pag inalis po natin ng Teresa Magbanwa dyan o wala po tayong ipapalit sa Teresa Magbanwa, kung sakaling mang total damage na ang Teresa, makukuha po yan ng China katulad ng ginawa po nila dun sa malapit sa Pag-asa Island na tinayuan na po nila ng military base. Ganun po yun. Kaya tama po ang sinasabi dito ni Tariela. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Na hindi pa pwedeng mawalan ng barko doon sa location na yon. Sinabi niya, no, kung ano man mangyari sa Teresa Magbanwa, merong papalit na barko. Pero ang mungkahi ko po dyan talaga ay sana mabantayan ng Teresa Magbanwa ng 2 na barko o kahit isa, basta po may
may nagbabantay din po sa Teresa Magbanwa kasi po hindi po natin masasabi kung ano pong susunod na hakbang ng China dyan sa teritoryo na yan. In Skoda Show. Okay. Kung wala pa tayong bangko na dadating dyan para pumalit sa Magbanwa, then the Teresa Magbanwa will continuously maintain its presence there, and she's not going to sail back to Palawan. 203 Ayos. barko ng China ang namataan na nakapalibot sa West Philippine Sea. Ito ay Grabe. namonitor ng Philippine Navy. Ang pinakamarami ay sa Escuela Shoal na umabot sa 71 mga barko ng China, 52 naman sa Pag-asa Island, 36 sa Ilocos Sea at 26 naman sa Ayungin Shoal. Ganyan kaigting ang kanilang pagbabantay sa ating teritoryo kasi nga meron po silang maitim na balak sa ating teritoryo at nakikita po nila na sobrang yaman, no, ng langlikas na yaman ng ating teritoryo na which is dapat tayo po ang nakikinabang dyan, ang Pilipinas. Hindi po yung mga Chinese na yan. Unang-una, kalokohan po yung kanilang 10-dash line. Atin po yan. Tayo po ang legal na nagmamay-ari ng teritoryo na yan. Inaward po sa atin yan sa arbitral ruling noong 2016 at pinuntahan pa nga po si Pangulong Bongbong Marcos kung natatandaan nyo, no, kailan lang dito po sa Pilipinas nang mismong nag-award sa atin doon sa arbitral ruling, yung mataas na leader na yun. Kaya kudos sa Pangulong Bongbong Marcos, tayo po ang nasa legal, tayo ang sumusunod sa international law. Nasanksyonan na nga rin po ng nasanksyonan ang China sa ginagawa nila sa atin. Real talk yan. Kaya dapat po talaga ay paigtingin pa po natin ang pagbabantay sa ating buong teritoryo. Kasi nakita nyo naman, no, 203 na barko ng China ang nakapalibot po sa ating teritoryo. Sana po lahat po ng ating sulok ng teritoryo from point A to Z ay talaga pong mabantayan po ng Pilipinas. 16 sa Bao de Masinloc, isa sa Cota Island at isa sa Rizal Reef. Sa dami ng bilang ng mga barko ng China sa mga nasasakupan ng Pilipinas, ito ay nagpapakita na hindi nila kinikilala ang mga karapatan ng bawat Pilipino. Tama. Yan ba ang gusto nilang maging kaibigan natin? China pinatunay na pagdating sa agawan sa teritoryo, walang kaibigan para sa kanila. Malaysia, binuli na din ng China. Akala ng Malaysia na mabubola at madadala nila ang China sa usapan. West, nagkakamali sila. 3 barko ng China Coast Guard pinalibutan ang karagatan ng Malaysia. Ayon pa sa nakuhang impormasyon ng Inquirer.net, ang mga lugar kung saan kumukuha ng oil at gas ang Malaysia ay bahagi din daw ng teritoryo ng China. Grabe ang China talaga, napakatuso. Sipin nyo, ganyan yung ginawa nila. No, kala ng Malaysia, okay na. Pero ako lang nga po nagsasabi sa inyo, noon ko pa sinasabi, dapat hindi po tayo makikipag-deal o makikipag-usap o makikipagkasundo sa China dahil sila po ang kauna-unahang lumalabag ng kanilang sinasabi. Masasayang lang po ang effort natin yan. Nakita nyo na po, no, yung ginawa po nila dito sa Malaysia. Ginanyan po nila. At ito pa po, no, latest na balita lang po to. Pati po ang Japan ngayon po ay pinasok po ng China. Nagpalipad po ng eroplano ang China at pumasok po. First time ever, no, na pumasok sa airspace ng Japan ang eroplano ng China. Nampoprovoke po, no, ang China sa Japan. Kaya ayun, naka-high alert po ngayon ang Japan. At alam nyo na, pag Japan, hindi po uubra sa kanila yung ganyang galawan, no. Pag pinapasok nga po sila ng barko ng China sa kanilang teritoryo, ay itinataboy talaga nila ang China. Ito po, no, first time ever sa airspace po ng Japan ay pumasok po ang eroplano ng China. Tingnan natin kung ano pong kahihinatnan po ng ginawa ng China na yan kasi hindi po pababayaan o hindi po ito tolerate ng Japan lahat po ng ginagawa na yan ng China. Kaya hindi lang po talaga tayo ngayon ang nakakaranas ng ganyan, no? Pati po ngayon Malaysia, Japan, Singapore, lahat po, South Korea, lahat po ginanyan po ng Japan. Kaya lahat po ay may kahantungan talaga yan at sa finals po ay wala po talagang kakampi ang China rito dahil sila po ang nanggugulo dyan sa mga teritoryong yan. Dyan po sa Indo-Pacific. Tatamaan din po sila ng matinding talaga sa ginagawa nila na to.
Yan kagahaman ang mga incheck, lahat na lang gusto nilang sakupin para sa kanilang pansariling interes at kapakanan. Sa Tama. katunayan, muling nanawagan ang People's Republic of China na alisin ang BRP Teresa Magbanwa sa Escudo Shoal. Ayon sa China, sinasakop daw ng iligal ng Aroy. Pilipinas ang Escudo Shoal. Wala stick talaga itong mga incheck mga kabayan. Paano sasakupin ng Pilipinas ang Escudo ay ating yan? Tama. 75 nautical miles ang layo sa Palawan. Samantala, may layo itong 635 nautical miles mula sa Hainan Island na sakop ng China. Kaya nga, ang laking kahibangan ang sinasabi ng China na territory. Ay nako, China talaga. Pero nakikita naman natin, no, lahat po ng bansa ay ginaganyan na ngayon, no. Kumbaga hindi natin alam kung bakit ganyan yung ginagawa ng leader ng China. Bakit? Imbis na kaibiganin niya yung mga kalapit niyang bansa, ay inaaway niya. Hindi natin alam kung anong kahantungan nito. Hindi ko alam kung bakit ang tindi ng saltik ni Xi, no? Bakit niya ginagawa to? Well, siya lang ang nakakaalam niyan, pero para sa atin talaga at sa mga bansang hinaharas din ni Xi Jinping ay may kalalagyan talaga tong leader na to ng China. 首先，鲜滨礁是中国南沙群岛的一部分。8月31日，在鲜滨礁西湖长时间非法滞留的菲律宾海警船，以不专业、危险的方式故意冲撞中方现场维权的海。 Wawa and dangerously by deliberately ramming China Coast Guard vessel which was there to safeguard. Tayo pa daw ang bumangga sa kanilang China Coast Guard vessel. Grabe. Wala na tayong masabi rito sa mga sinungaling na to. 海警船造成双方船只发生碰撞，中方依法采取必要的应对措施，正当合法，无可非议。Let me finish. 菲方有关行径严重侵犯中方的主权，严重违反国际法和南海各方行为宣言。中方要求菲方立即撤。 Buti nakakatulog ng mahimbing sa gabi tong mga to, no? Puro kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Nakakabilib din yung mga sikmura nitong mga to. 走非法滞留的船只，立即停止侵权挑衅。中方将继续依法采取坚决有力的措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性和有效性。同时，我们也愿意同菲方通过外。 Ready to maintain a dialogue and communication with the Philippines. Mga urur. Wala nang ganyang pag-uusap dahil kayo mismo unang-unang lumalabag sa pag-usapan. At yun nga, lahat na lang ay ginagawa nyo ng hindi maganda dyan sa West Philippines. Hindi na kayo pagkakatiwalaan ng mga bansa dyan sa Indo-Pacific. 外交渠道保持对话沟通，妥善处理有关问题，管控好海上局势。鲜滨礁是中国南沙群岛的一部分。当前事态或者说当前局势升温的根源在于菲律宾派海警船在鲜滨礁的西湖长时间滞留，并企图永久侵占。所以中方在鲜滨礁采取的行动。 Ang kapal ng mukha nito mga to. Tayo daw ang naging reason kung bakit daw nagkaroon daw ng tension dyan sa sa Escoda dahil dinaong daw natin yung Teresa Magbanwa ron. Teritoryo daw nila yon. Kalokohan! Teritoryo yan ng Pilipinas, hindi nyo pagmamayari yan. Sa amin yan, kami ang may legal rights, no? Nasa international law yan, inaward yan sa Philippines. Wala na talaga. Wala na akong masabi mga subscribers ko dito sa sinasabi ng checkwang to. Comment down below kung ano sa loobin nyo rito na dahil mula sa pool ay ginaganyan tayo ng China. 是维权行动，是为了维护中国的领土主权和海洋权益，是正当合法的。 Pilipinas nakatanggap ng unmanned surface vessel Yes. mula sa United Nations upang mapalakas ang pagpapatrol sa USB. mga tubigang sakop ng Pilipinas. Ang ganda nga niyan no? USB pa yung pangalan niyan ng unmanned na yun. USB, unmanned surface vessel. Turning left now. Now turning to the left. Turning to the left. Palakas tayo ng palakas ngayon mga kababayan ko. Magtiwala lang po tayo sa ating gobyerno. Lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ginagawa niya po ang lahat para po Wag muna. palakasin ang ating sandatahang lakas. Now reverse.
Now on reverse. Now we're on reverse. Right. Then go forward and then go full speed ahead. Okay, going to forward, full speed ahead. Full speed ahead. Yeah, and come to the right. Kala mo yate, no? Itsura eh. Kung depensa at opensa lang ang pag-uusapan, Amerika at South Korea nagsagawa ng matinding pagsasanay upang ipakita sa mga kalaban, lalo na sa North Korea na nakahanda ang magkaalyado upang dumepensa at maging sa opensa. Malakas na rin talaga ang South Korea. Hindi po basta-basta ng South Korea. Kung dati mahina yan, ngayon matindi na po yan. Lakas. Magre-react na naman dyan si Kim Jong-un malamang. Grabe, no? Sana magkaroon din tayo ng mga ganyan. Mga amphibian na ano, na vehicle. Pwede sa dagat, pwede sa lupa. Grabe yung training nila. These kinds of combined joint forcible entry operations with an amphibious landing, then follow-on operations ashore is very important because of how complex they are. The defense of the Korean Peninsula depends on our ROC and U.S. forces continuously working together, shoulder to shoulder, including during this and future Sanyang exercises. Shoulder to shoulder, balikatan. No, may balikatan din po pala sa ibang bansa talaga, hindi lang po sa atin. Galing. Kaya sobrang solid po ng, para sa akin, no, sobrang solid po ng US sumuporta sa kanilang mga kaalyado. Solid po talaga. Lahat po ay nakikinabang, no, both sides sa mga kaalyadong bansa ng US. Ang galing eh. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video. Napakagandang video to ni Good News Philippines. Mag-subscribe ka sa kanyang channel. Solid to si Good News Philippines. Nasa description ang link ng kanyang video. Wag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Like this video, comment down below kung ano sa loobin mo sa napanood nating video. Until next time po, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.